suspect na posibleng gumawa nitong karamulduman na kraming katulad ng ginawa sa pamilya ko, no? Pero Mr. Visconde, pagkatapos hong mangyari ang desisyon, ano ho ang sabi ni Jessica Alfaro sa inyo nung malaman niya ang desisyon? Well, actually, I don't receive any message from her except for at least a hint from my relatives that Jessica do not want anymore to be interviewed by any media group in the Philippines because she is just also as discussed as us. Halos kadismaya rin niya ang pagkabalita na inakwit itong mga sinasabi niyong may kagawan dito sa pagpatay sa aking pamilya. Huling tanong na po, Mang Lauro, kagabi ho bago kayo matulog, ano ho ang pinanalangin nyo para sa inyong mag-iina? Well, sabi ko nga, saan at kailan ako, sino lalapitan ko. Ngayong inaasahan ko talaga ang Korte Suprema bibigay ng tunay na hustisya sa aking pamilya. Pero nabigo ang mamayang Pilipino. Kaya siguro maghahanap kami ng paraan kung meron pa ba kami makuha ang katarungan dito sa pagkawala na aking mamahal sa buhay. At ito napaka-hirap na parte ng aking ordeal na hindi ko maalam ngayon kung sino lalapitan ko, kung saan ako lalapit pagkatapos ng ibasura ng Korte Suprema ang ruling at paboran ng mga web at iba pang akusado. Maraming salamat po, Mr. Visconde. Rafi, Amelin, sa ngayon, naghahanda si Mr. Visconde sa pagpunta sa puntod ng kanyang mag-iina na si Estrelita, Carmela at Jennifer. Rafi, Amelin. Salamat, Eliza Zamora Solis. Mahina raw mga ebidensya sa krimen. Ito ang naging basihan ng Korte Suprema para i-absuelto si Hubert Webb at 5 pang akusado sa Visconde Massacre case. Nagbabalita si Andrea Bautista. Duda ang Korte Suprema na sina Hubert Webb nga ang pumatay sa mag-iinang Visconde noong June 30, 1991. Kaya matapos ang halos 2 dekada, tinuldukan na ng Korte ang Visconde Massacre case. For failure of the prosecution to prove their guilt beyond reasonable doubt, they are ordered released from detention unless held for another lawful cause. Paliwanag pa ng Korte, higit na naging questionable ang kredibilidad ng star witness na si Jessica Alfaro na isa raw NBI asset. Ang pinuno ng NBI Anti-Kidnapping, Hijacking and Armed Robbery Task Force na si Attorney Artemio Sacaging na mismo ang nagsabi sa Korte na hindi naman talaga eyewitness si Jessica Alfaro. Nung una, sinabi niya na iaharap niya yung gumawa, alam niya. Ibig sabihin, hindi siya talaga nakakita nun, di ba? Oh. Tapos nung later on, nung hindi niya maiharap yung sinabi niyang alam niyang may kinalaman dun sa krimen, sinabi niya siya na lang ang papapel. So ibig sabihin siya na lang ang mag-eyewitness. O alam naman ng lahat na talagang NBI asset siya. Hindi rin daw tugma ang testimonya ni Alfaro sa ibang mga testigo ng prosekusyon. Ang security guard naman na naka-duty sa BF Homes na si Normal White, sinabing pabalik-balik sina Hubert sa village. Pero lumalabas daw sa cross-examination na isang beses lang pala niya nakitang pumasok ang grupo. Ipinagtataka rin ng mga justice kung bakit naalala ng labandera ng mga web na si Mila Gaviola ang paglaban niya sa dugo ang t-shirt ni Hubert matapos ang massacre. Pero wala siyang maalalang ibang pangyayari habang pinagsisilbihan niya ang mga web. Hindi na daw binigyang konsiderasyon ng Korte ang DNA sample na nawala ng NBI. Hindi na maaaring maghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Lauro Visconde dahil sa double jeopardy. Double jeopardy dahil sa batas, ipinagbabawal sumailalim sa pangalawang pagdinig ang iisang tao sa parehong krimen. Paglilinaw ng Korte, hindi nila sinasabing inosente si Webb. Kulang lang daw ang ebidensyang magpapatunay na si Hubert Webb nga ang talagang pumatay sa mag-iinang Visconde. Andrea Bautista, News 5. Nakatutok ang atensyon ng media at publiko kay Hubert Webb kahapon. Pero kasama rin niyang lumaya ang 5 iba pang naging kakosa niya ng 15 taon sa Monte. Nagbabalita si Franz Noguera. Bakas ang pananabik sa mga kaanak ng iba pang akusado na naabsuelto ng Korte Suprema sa Visconde Massacre. Ngiti at mahihigpit na yakap ang sinalubong nila sa kanilang mahal sa buhay na mahigit 15 taon ding nakulong. Pero sa kabila ng kasiyahan, hindi maiwasang maglabas ng loob ng isa sa mga akusado na si Pike Fernandez dahil sa tagal ng pagkakabilanggo. Nobody here sa mga inaccused, wala naman sa ulo dyan.
So, siyempre, masama ang loob dahil 16 years is 16 years, di ba? Halos buong angkan naman ang sumalubong kay Antonio Lejano. Wala raw siyang sama ng loob at taus-puso ang pasasalamat niya sa Diyos at sa pamilya. Thankful most of all to the Lord. And grateful and thankful to my family of support me all throughout. Kasamang sumundo kay Lejano ang kanyang ina na si Pinky De Leon at tiyuhing si Christopher De Leon at asawa nitong si Sandy Andulong. Nag-antay kami for 15 years. Alam namin wala siyang kasalanan pero wala tayong magagawa pero justice prevailed. Yun ang, and he's free. Yun ang gusto ni Lord. We're very happy, no? And then what we really want is yung bang for the real killers to be caught. Walang pamilyang nag-abang naman sa paglaya ni na Miguel Rodriguez at Michael Gatchalian. Pero nakuha pa rin nilang magbiro sa mga sagot nila sa tanong ng media. Gusto ko mag-swimming. Yan po yung matagal yung ginawa. Oo, tsaka magbukas ng ref, tsaka mag-CR na may shower, gano'n. Hindi rin maitago ang ngiti sa mukha ng kalalayang si Peter Estrada sa muling pagkikita nila ng kanyang pamilya. Binabalak na niyang lumabas ng bansa para makalimutan ang mga nangyari. Papers para? For my passport. Gusto mo na kumalis ng Pilipinas? Because yung mommy mo nasa ibang bansa? No, they're here. My brother's out sa ibang bansa. Pasado alas 4 ng tuluyang makalabas ng National Bilibid Prison ang 6 na akusado kasama ang kani-kanilang pamilya. Franz Noguera, News 5. Isang araw matapos makalabas ng kulungan, kabi-kabila agad ang mga appointment at activities ni Hubert Webb. Para sa update, nasa bahay ng pamilya Webb sa Parañaque si Jovi Francisco. Ameline, humingi ng maikli lang naman na media break ang pamilya Webb dahil gusto nila makapag-siesta. Lalo't sinabi nga ni dating Senador Freddie Webb na hindi pa nga sila nakakabawi ng tulog at nais na nila magpahinga ngayong tanghali. Mula kasi nang lumaya itong si Hubert Webb kahapon ay sunod-sunod na ang magpapaunlak nila sa media interviews pagkagaling dito sa bahay nila sa Parañaque. At kanina nga umaga ay may mga media guestings siya. Narito na ang pamilya Webb sa kanilang condominium unit at nagpasabi na muli magpapaunlak ng interview mamayang hapon. Isa sa mga inaasahang lilinawin ni na Hubert ay kung sasama ba sila sa plano ng ibang mga naakwit na magsampa ng kaso laban sa mga naging dahilan kung bakit sila nakulong. Primary nga dyan ay kay Jessica Alfaro. Lalo at kahapon ay nagkaroon nga ng mga maanghang na pahayag itong si Hubert Webb laban nga dito kay Jessica Alfaro at hinamon nga na ito na magbalik sa bansa si Jessica para sila isabay-sabay na magpa-lie detector test. Alamin din natin ngayong hapon, Ameline, mula sa pamilya Webb kung paano nga ba ang naging unang gabi at unang umaga na kasama nila si Hubert at kung ano na ang maiging plano ni Hubert sa hinaharap. Ameline. Salamat, Jovi Francisco. Tinutukan ng mga Pinoy ang paglaya ng mga akusado sa Visconde Massacre case kahapon. Pati sa mga social networking site, pinag-usapan ang desisyon ito ng korte. Ang samot-saring nilang opinyon sa report ni Joey Villarama. Mula sa telebisyon, radyo hanggang sa mga pahayagan, headlines ang pag-absuelto kay Hubert Webb at sa 5 pang akusado sa Visconde Massacre case. Tinutukan ng mga Pilipino ang pagbaba ng desisyon ng Korte Suprema hanggang sa makalaya na sa mundi ang mga akusado. Isa sa kanila ang tindera ng tinapa na si Aling Alicia De Halvo na tanggap naman daw ang naging desisyon ng Korte. Hindi napatunayan ang kanilang ginawa, ganon. Kaya po, binigyan sila ng pagkakataon na makalaya kasi po talagang not guilty. Ang dapat kasi eyewitness. Si Jessica Alfaro, walang nga yan eh. Wala sa ma-prove na talagang yung mga suspect na yun gumagawa sa kalokohan na yung masakyan na Viscondehan. Wala yan. Pero meron ding mga hindi na itago ang galit sa pagpapawalang sala kina Hubert. Tingin ng ilan, hindi naging patas ang laban. Ang iba pa nga, nawala na ng tiwala sa justice system ng bansa. Wala siyang nakamit na katarungan sa pagkaka-acquit. Parang bali yung hatol. Para naman kay Mang Tomas na nakulong din ng 3 taon, respetuhin na lang ang desisyon ng korte. Pabor po ako, ma'am, sa paglaya niya. Dahil alam ko lang po ang kalakaran doon sa
sa proseso sa mga ganyang kaso. Maging sa mga social networking site, hot topic din ang pag-absuelto sa mga akusado. Ang paparazzi host na si Rufa Gutierrez naniniwalang hindi nabigyan ng hustisya si Mang Lauro Visconde. Ipinaabot din ng anak ng yumaong si Francis Magalona na si Sab at Apo frontman na si Jim Paredes ang kanilang simpatiya sa byudo. Joey Villarama, News 5. Susunod sa itimbre mo kay Tulfo, dating kapitan sa Cavite na nanglimas umano ng gamit ng barangay hall. Inireklamo. Mahigit 50 pusa na ibibenta sana sa mga nursing school na harang. At sa kwentong tanong, totoo nga ba si Santa Claus?